How are you today? How are you this morning? Ay, salamat na maayo. um, we thank the Lord for His sustaining grace sa matag usa nato, no? And we also thank Him for allowing us to gather corporately in spite of not so good kaning situation na to karon kay ning taas naman sa balik. But we praise God for giving us the courage to continue the task that He has entrusted to us. And it is my desire and my prayer that each one of us will not be distracted by what's going on our surroundings. You see, right now, as we have observed, as we look at sa atong environment, murag grabiha na gyud nanauntay vaccine. Nanam say laing variant. Kinsay diri last Sunday, palihog og taas. Okay? Sige. Kahinumdum gyud mo message ni Pastor JJ, di ba? Kung naay new variant karon sa virus nga nagkagubot ang tibuok kalibutan na sad, I think it's very actually last Sunday nagkomedya akong Pastor JJ ko nag-altar call pa kaadto. Una gid akong muduol. Why? Because we need that. We need that kind of message. Kung magtanaw gud sa atong palibot karon di gyud nato kalikayan nga ma-discourage gid ta. Imagine na lang ang maglisod na tag-istorya kay ngano man na ay mask sa atong baba. Imbis mo share tas gospel ngadto sa atong isig kitaw. Hinoo nasa say nindot nga part ang mga chismosa og chismoso murag mapugnan-pugnan. Pero ang mga tao nga sangyaw sa pung sa Ginoo magkigistorya ngadto sa uban napugnan pud. But I hope, brothers and sisters, our situation right now should not prevent us from fulfilling what God has entrusted to us. And this morning, I would like to bring your attention as we look at the passage today. I hope and I pray that each one of us today, not just in this gathering, but also kadtong tanan nga naa karon sa atong online streaming will also be mobilized by God. Now we are going to look at how getting ready to be mobilized by God. And hopefully as we look at this passage, we will be ministered to by the Spirit of God. Before I'll pray, can we just stand up and say hi to our brothers and sisters who are watching online? Ready, go? Ayaw lang kayo mo kakuan. Sige. Pastor JJ, nakuha sila tanan? Okay, salamat. Salamat kayo mga igsoon sa mga nagtanaw karon sa online streaming na to. Ang storya sa Acts chapter 2 verses 1 to 12. Kuan kayo ni kanang familiar man kayo ni, di ba? Familiar ba mo? Familiar kayo ning istoryahan, murag common man kayo ning istoryahan na. After ning saka si Jesus Christ didto sa langit, nakita gyud sa kadtong mga first generation nga sa iya mga apostles o sa first generation believers, nakita nila nga nisaka si Jesus Christ. Ang kaning tanaw na to karon ay mong panagan ha. Kaya ni ubo ko. Nakita ang video. Eskwela siya. Nabitay ni ubo. Basta ka dinagan na itanan ng pero ay mo panagan kay murag dili niya ni COVID.
Ay, di pa tampadayon sa unahan. Ay, lang kayo mo ko seryoso, good. Seryoso ni siya, ang atong gibuhat din higa. Nagsimba man tas Ginoo, pero wa na magpasabot nga murag ka nang di ta makabuak og baso ba. We're still in this world. So, ang atong saligan diha, ang kanang bitawng unsa na, ang kanang grasya sa Ginoo nga mo'y mag-sustain nato. Istorya sa tagamay. Naistoryahan ba ta mo sa akong experience sa na-swab man ko, nagpa-swab ko actually. Kay kibaw mo, ang swabbing karon kana bang pagdetermine na ba kay COVID uwa, puwerteng mahala pila tunobs. Oh, na 5,000, na 10,000. It so happened nga I'm one of the members of the unsa ni kanang advisory council sa CCPO, and we were told giingnan mi nga kadtong naay mo visit ang RD sa CCPO, naay command visit nya. Kinsa tong ganahan mo appeal sa physical nga kuan nga activity, kinahanglan magpaswab. Nya nangutan ako inko, sir, nanay bayad, sir? Ingon nga wala pastor. Ko ay salamat, nagpaswab ko. Moto nagpaswab ko. Nagpaswab ko og Friday nya makuha ang result Monday. Pero while naghuwat ko sa result, naami gilakaw ngadto sa norte. Unya wa ko kada sa charger sa akong phone. Giingnan man ko sa nagswab nako nga kanang kuan kanang kano sa makuha ang result na ingon sa tawagan ra ka, sir. Nanawag na dahil sila nako. Pag uli nako diri pag Monday sa hapon, Monday sa buntag, nanawag sila nako, di ko makontak kay sirado man akong kuan. Pagka Monday sa hapon, ang akong kaila dito sa CCPO, nag-message, daghan na kayo niya, miss call, pag-ukab na ko sa akong phone, kung ano ka ni. Niya huna-huna sa kuwain ko, ay, basig positive ko. Sao na lang ni akong pamilya, perting luuya. Di mo tong, ako'y nitawag na yung ma'am, kumusta ka nang mangutana lang unta ko sa akong result. Yung sa pastor, na ay number diri kanimo itawaga, kay sila may nag-conduct sa kuan, sa kaning test. Ingon din ko, sige ma'am, salamat. Ingon din siya, pero pastor, naarbay nagpositive usa sa PCR. Na ako na'y nagpositive usa sa PCR. Kanang PCR, diha ko nag-conduct og swim. Kanang small group sa mga men in uniform. Di wa na ang akong kasing-kasing ni ana na. Ingkong ayay. On the other hand, nagtuo man gyud ko nga kung mo perform ang Ginoo og milagro, aw di wa gyud taong makapugong ana. Pero nagtuusag ko nga kung kuhaon ko sa Ginoo, di sa tingay ko. Pwede man sa tingay mag-antos ta physically, pero at the back of my mind, ready na gyud sad ko. Kadaghan naman sa ko ka-experience nga nang murag mamatay na ta. Aw ako di ay, wa mo'y labot. Mamatay na ko niya. Sa una katong gitiunan ko diri niya, ikaduha katong nagbiyahe mi nga ni overheat ang sakyanan o niya akong giukab ang kuan ba ni puswak bitang tubig sa radiator tank. Diri gyud sa akong naong unya nagtuog gyud kog mahislot akong naong nya mura na kog kalabira na lay makuan ba. Nituyok ko gugud pero paghuman ana wa man. Kuy salamat Lord. Nya last kadtong na stroke ko kaduha. Ingko murag ready na sa jud tingay ko kung kabubuton sa Ginoo. Pero murag di pa man tingali. So lain na kay akong gibati. Unya mao tong gitawagan ako ang number. Ingon siya, sir, nagsigig yung panawag ni mo, di man ka makontak. Ingon ko, bitaw ma'am niya, maunang nanawag ko ni mo ron. Unsa man di ay result na ko, ma'am. Akong gignan siya, positive ko. Ingon di siya, dili, sir, uy, negative ka. Ingon ko, mao ba, ma'am?
kanang nakadungog manggugo nga didto sa kuan ay nang positive usa insa nga user nagpositive usa nya ako kana manggong mga sitwasyon na toron di gyud ko mauwaw mo ingon nga sa mga tawo nga concern mo ingon nga ako'y kontak adtong tawhana unsa may akong buhaton kanang mo kuang ko mo unsa man mo adto ko didto mag-isolate ko ingko nga ma'am sultian di ka na kumusta gid na akong kadtong ng positive kay na-identify man gi-identify nanawag man ko didto ingko nga pero ang among kumustahan ay dili ka nang usual nga handshake kanang bag-uron ba nga ana lang bitaw ingon day siya nga sir tagaan ti kag number tawagi ni kibaw nana manggut ambot unsay proseso karon kay wa naman ni magkadimaon ni atong sitwasyon ang mga politiko mo sakay sa sitwasyon ang uban pa nagkagubot na gyud ta kung atong kuan pero ang nakanindot mga igsoon kay bisag ang atong kalibutan nagkagubot ang mga anak sa Ginoo di gyud pasagdan that's the fact and that is what is going on right now. And so, just an encouragement to each one of us, we should not be afraid with our situation right now because we have a God that is powerful and He is able to protect you and I from this mess that we are going through right now. And He has been proving it since time immemorial. So in order for us to do that, kinahanglan nga dili ta ma-distracted and that's what we are going to do right now as we look at the passage that we have in front of us right now. In order for us to be mobilized by God, number one, we have to be focused on Him. Kinahanglan tang ma-focus gyud sa Ginoo. Dili ta mo focus sa atong sitwasyon karon. Kay kung muanha ta mo tan-aw sa atong sitwasyon, di gid gyud matunhay. Wa gid day padulngan. Unsay atong makita diha sa passage? Kani ko ano ba sad ni nga passage kanang medyo controversial kay gigamit man sad ni nga passage sa uban natong mga kaigsuonan kay naam guni gahom-gahom din higud o naay kuan ba pero ato nang may sigutan tingali as we go along. Number one, sa itong makita din na palihog ko dong sige atong basahon ready go kinsay nagpaabot ang mga disipulo. Okay. As we all know, during this time, ang mga disipulo, medyo ibate sa sila kahadlok Ibate sila kahadlok. Kay tiaw ba na mo na ang ilang giilang nga Ginoo, si Ginoong Hesukristo nga nindot na unta kay to, sikat na kayo. Uy, nalansang man, namatay man sa krus. So medyo na demoralize sila. However, the good thing is, nakahinumdom sila sa unsay gisulti sa Ginoo. Kung imong tan-awon din ha sa verse 1, chapter 2, verse 1. Ay sa NET. Tanaway niyo ha mga Bibles. Gingon diha, now when the day of Pentecost had come, they were all together in one place. Buot pasabot, physically, nag-gather sila. Murag inani ba? They were all together in one place. Ang kanang word nga, ang kanang phrase din ha, nga together in one place, meaning nagkahiusa sila sa usa ka lugar, ang pasabot ana sa kuan, sa original is, ang sa King James day, gingon din they were all with one accord.
Oh, they were all together in one place. Naa sila sa kalugar na gather. Unya, they were all in one accord. Ang pasabot ana nga phrase is with one mind, kanang usa sila gunahuna, with one passion, kanang usa og tinguha, kanang nagkahiusa silang tanan. But pasabot, ang tanan nga mga tao nga naa dito, ang tanan nga disciples nga naa dito nga naggather, parihas ra gyud sila tumong. Parihas sila hunahuna. Unsa may ilang hunahuna? Musunod sa unsay gisulti sa ilahang amo or sa ilahang master. And that's where paliho ko dong. Next slide. That's where God manifested in their midst. Ang Ginoo nagpakita og nagmanifest sa ilahang taliwala. Verse 2, kung inyong tanawon din ha, suddenly a sound like a violent wind blowing came from heaven and filled the entire house where they were sitting. Doon ako na murag kusog kayo nga hangin nga gikan sa langit. Unya napuno, kung ingon ani murag ingon ani nga sistema, napuno ang tibuok kwarto. Unya sa verse 3, naay murag dila sa kayo nga ni-appear nila. Ang akong picture aning ma-imagine sa una kay namugod toy kanang Bible bitaw nga murag na picture na murag dila sa kayo dinhi sa matag usa sa ilang ibabaw. Mura man og guko. Unsa to? Lagi. Mura man og sanguko noon. Diha tingay nang gikuha nang gawana. Pero more or less ingan ana. Sa verse 4, interesting kayo ang gingon nina. Unsay gingon nina? Pwede inyong basahon? Pwede atong tunga nagbasa sa verse 4? Bahala naglain-lain version. Ready? Go! Oh, when God manifested in their midst, unsay nahitabo? They were filled by the Holy Spirit. And at that moment, the manifestation of the Holy Spirit in their midst was that they started to speak in tongues. So kung yunani karon ang nahitabo, sa atong kaning ato ang ibutang na to ang picture ba? Si Novi nag-start og sultig kanang lain nga pinulungan. Unsa may lain pinulungan? Ibutang lang na to, Korean. K-drama. Oh, kana. Oh, ganina nag-speak in tongues si Hana. Ingon ana ang nahitabo, murag ingon ana ang picture. But ang kang Hana kaganina is just a phrase. Unsa to? Good morning to no? Oh, good morning. Maura na. Pero during sa time sa apostles, kaning atong gisgutan karon, it's not just one praise. But all of them started to speak in other languages, not just one language. They started to speak as they praise God. Mao na hitabo. Why? Because they waited on Him. And while they waited on Jesus Christ, while they waited on the Holy Spirit, while they waited on God, unsay hinaan nila? Ha? They were in one accord. They have one passion. They were one in mind. Unsay naa silang hunahuna nga mo sunod sila og unsay gisulti sa Ginoo nila.
musunod sila og unsay gibili ni Ginoong Hesukristo nila. Unsay gibili ni Ginoong Hesukristo? Sa Matthew 28, sa Matthew 28, unsay gingon? Go before ning unsa ra to, brad? Maunay gibilin sa Ginoo nila. Kanang gisulti ni Ginoong Hesukristo, maunay naa nila. So, long before, wala pa ning bag-ong variant sa COVID, naanay variant sa Kristohanon, nga ingon ana, naa sa Acts. Tanawa ninyo, ang account dinhi ni Luke. Niingon si Jesus Christ, go and make disciples, go into all the nations and make disciples, baptizing them in the name of unsay gingon? And lo, teach them to obey everything I have commanded you, and muna gisulti ni Jesus Christ. Pero nanalaw malagi tao ni sila kay paminaw nila na matay gud si Jesus Christ. So mautong nahitabo, nag-gather sila sa usa ka room, naa didto ang unsay nga ni? Naa sila ditong tanan pero usa ang ilang hunahuna. Maunay naa sa ilahang hunahuna. And then God manifested in their midst. They were filled by the Holy Spirit. Na ato nang hisgutan karon ang later ang speaking in tongues as as usa sa gihimo sa ubang mga grupo nga manifestation kung mapuno ka sa balaang espiritu. Ari sa ta sa lesson nga atong makuha ani. As we decide on ourselves, as we are getting ready to be mobilized by God in the area of kaning pagkomisyon sa Ginoo nga rin nato. As we are getting ready to be mobilized by God, we need to be reminded that waiting or being in one accord, being in one mind is the most important part in making ready for His mobilization. Ato nang tibanan mga igsoon, nga naman, kung ang matag-usa na to or kung ang matag-usa na to dili lang kaning naa dinhi hasta sang nagtan-aw karon online hastang tuwa sa tagsa-tagsa na to kapanimalay kay mas daghan man ta, di ba? Katong wala pay COVID, mas daghan man ang naa dinhi. Pero naingunan nilang taron tungod kay atong gi-follow ang gisulti sa gobyerno. Kung dili tanan nato, dili kitang tanan usa og hunahuna. Og kanang hunahuna ka ng pagsangyaw, pagsulti sa pulong sa Ginoo, paghimog disipulo, og pagtudlo nila sa tanan nga gitudlo ni Ginoong Hesukristo nga rin nato, kung dili ta usa hunahuna, kitang tanan, medyo magka-problema ta diha. Unsa may mahimong senaryo? Ang simbahan magkagubot, ang iglesia ang naa sa sulod mag-inawayay. Sa pailain nga manifestations, dili mo tubo ang iglesia. Ang mga trabaho nga gi-engage sa iglesia, dili mo lambo. Ngano man, kay dili man ta usa og hunahuna. But if we are one in mind, if we are
if we have one passion, if we have one desire, that is to obey the Lord Jesus Christ and to follow His commandments, that is primarily kanang sa Matthew 28, then nindot ang buhaton sa Ginoo. Dili lang sa atong kinabuhi, kundi sa iglesia pod. Secondly, ato makita dinhi nga ang manifestation sa Ginoo sa atong trabaho is dependent. Nagdepende na siya kung unsa kadako ang atong pagsalig diha sa Ginoo, kung unsa ang atong pagsalig diha sa Ginoo. Let me repeat. Ang manifestation sa Ginoo sa atong trabaho o sa atong kinabuhi, nagdepende na siya kung unsa kadako ang imong pagsalig diha sa Ginoo. Now, as we speak, dinhi sa atong iglesia, sa atong gi-engage nga mga trabaho, sa atong gi-engage nga mga outreaches, ang kalambuan sa atong mga outreaches, nagdepende kung unsa kadako ang pagsalig sa iglesia diha sa Ginoo, diha sa pagsurrender nato sa atong Ginoo. Another thing is that being filled with the Holy Spirit is very important on the victory of our work. Ang pagkapuno nato sa balaang espiritu, importante kayo na siya alang sa kadaugan nato sa atong trabaho. Dili lang trabaho nato personally, pero kanang trabaho nato ba nga pag-engage, pag-obey, pag-follow sa gisulti ni Ginoong Hesukristo. Dako kaayo o importansya ang pagkapuno nato sa balaang espiritu. Sa unsang paagi nga mapuno tas balaang espiritu. Or ang timailhan nga napuno tas balaang espiritu. Kana bang pagsulti og laing pinulungan? Wala lagi mo naningog. Suko mo na ko. Aning tungora mga igsoon, ang pagsulti nila og laing pinulungan is dunay dakong katuyuan. God has a purpose why He has allowed them to do that. And in this particular situation, unsa man? Siguro inyong mabantayan diha sa unahan na ay sa verse 6 man diyan na. Verse 9. Verse 8 ug 9. And how is that each one of us hears them in our own native language? Gisulti sa verse 9 kung unsang klasihang mga tao ang naa didto. Parthians, Medes, Elamites, and residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, and province of Asia. Napagida is verse 10. Phrygia, Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya near Cyrene, and visitors from Rome. Verse 11, napagyud, both Jews and proselytes, Cretans and Arabs, we hear them speaking in our own languages about the great deeds God has done. That is the particular purpose why God has allowed them to speak in tongues. Which simply means it should not be taken literally, lock, stock, and barrel as we do the things. Presently ba? Karon. Siyempre, nakainumdum ko katong pag-ari ni Will Graham. Apo ba na siya ni Billy Graham? Na ay gathering dito sa reclamation area. Purting daghanang mga tao. Daghan kaysa nan, pila to kali
murag pila to kalibo 5,000 dahil to kabuok. Nagsulti si Will Graham. Anay interpreter sa iyang kilid. Kay English man siya niya ang mga nangadto dito, mga Bisaya man. Pero usa ra sad ka pinulungan. Kaya ang taga Manila, wa man mo adto dito, lahi man sa dilahang gathering dito. Pero ang nahitabo ani mga igsuon, kaning gipang mention dinhi, Parthians, Medes, Elamites, kato ganina, lahi-lahi ni sila dialect. Unya sa una, kay wala pa may kuan. Wala pa may TV, wala pa computer, wala pa internet. Hindi pa sila ka-search o unsay meaning ani. Di pa sila kitag kay drama. Wa pa man na sa una. So ang nahitabo, gi-empower sa Ginoo ang iyahang mga disciples for them to be able to speak the gospel to these people. Unsa may implication ana? Karong panahon na ang mga igsuon kung napugnan ta sa atong sitwasyon nga di ta maglisod ta pag-istorya ba sa gospel ngadto sa mga tao. I know that the Lord can do a miracle just like what He did during the time of the disciples. Sige, padayon ta. Okay, ari na ta sa ikaduha. Expect God's power to be displayed. Number one, katong kaganina, they were all in one accord. Focus, we need to focus on God. After we do that, we have to expect His power to be displayed. Verses 5 and 7, nakita na to din ingon din sa verse 5, now there were devout Jews from every nation under heaven residing in Jerusalem. Sa King James, akong suwayan nagtanaw sa King James, kadali kayo. Verse 5. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men. Unsa man ning word nga devout? Taking hold well, reverencing God, pious, religious. Pero ang ideya is, kung pag-ingon og devout ka nang tinud-anay ba? Nga nagmahinadlokon sa Ginoo. Unsay akong asa ko ani padong, unsay akong pasabot. Mga igsuon, samtang magtrabaho ta sa buluhaton sa Ginoo, ang usa sa mga gahom nga kanang ipakita bitaw sa Ginoo sa ato si Pastor Lito nakahisgot siya katong iyahang mga work karon na sa sila laing gisugdan. Every time moadto sila moadto sila kanang lugar, mga sila sinyalis sa Ginoo kinsa ng tao nga naa dinha. Kanang giingon niya, ang iyang term ato is man of peace. Unsa man ang man of peace? Kana bang welcome nila sa ilahang gidala nga mensahe ngadto. Maunin hitabo dinhi mga igsoon. Ako mo ingon ko nga maunin hitabo dinhi. The disciples during that time, wala pa man to sila wa pa to sila discipleship nga nahimo. Pero ang giingon dinhi, naanay mga God-fearing Jews. Naanay mga devout men, which simply means that those people were already elected by God, chosen by God to be His people, and He purposely scattered them on that place. Before na mugna ang Christianity, of course, naanaman ang naanaman tong religious practices bitaw sa mga Hudiyo nga maoy naanda na nila sa una. And probably, na-corrupted lang yun to, pero probably during those times, na ay mga tao yun nga ang ilang kasing-kasing, ilahang tinugyan diha sa Ginoo. Ang giingon din is that they were staying
in that place. And so when God manifested His power in the midst of His disciples, He also was calling these people to be with His disciples, to be with the 12 in order to help the disciples in spreading the message. Next. Thank you, Dong. Ang nahitabo, nga nakasabot sila sa mensahe sa Ginoo, kadtong mga tawhana nga pinili sa Ginoo, nga didto nagpuyo, nakasabot sila sa mensahe sa Ginoo, tungod kay ang mga disipulo nagsulti sa ilahang sa ilahang kaugalingon nga pinulungan. Mao na nahitabo. Even if the disciples were Galileans. Nya kani sila sa katong sa verse 11, di man sila magkasinabot kung ang gamiton sa mga disipulo ang ilahang sinultihan sa Galilea. So ang gihimo sa Ginoo, gi-empower niya ang mga disciples in order for the disciples to speak the language of the God-fearing Jews. Those were elected by God. So unsa may atong makuha ani? Next no. Next. Unsa may atong masabtan ana mga igsoon? Mga igsoon, kita dinhi sa Mabulo. Mabulo AFC gamay ra kay ta. 'Di ba? Ikumparar sa tibuok, bisag ingnon na to, tibuok, Mabulo. Barangay lang na, ha? How much more og tibuok syudad sa Cebu City? Gamay ra kay ta. But, however, God knows kinsay iyaha, kinsay mga pinili niya, nakaila ang Dios nila. And He can always gather His elect from all over the world. Of course, apil na ta dinhi sa atong barangay, in order for them to hear the gospel, in order for them to hear the message. Now here's the thing, what if kung dili ta mo buhat ana, dili ta mo sulti sa mensahe sa pulong sa Ginoo? Unsay mahitabo? Aw kadtong mga pinili sa Ginoo, di makadungog sa maayong balita. Ug di sila makadungog sa maayong balita, unsao man nila pagdesisyon. So kung mao na mahitabo, aw ayaw sad paghunahuna nga di ka manubag sa Ginoo, manubag jud sa Ginoo. Di ba? Ingon ana ra man na, kasimple. So, unsa may atong buhaton mga igsoon? Agi lang. Arisa ta. Kani ato ning tanahon. Ato ning pamalandungan. Tungod kay usahay maghuna-huna ta nga sa atong pagsangyaw sa puong sa Ginoo, sa atong pagdala sa puong sa Ginoo ngadto sa mga tao, ang atong makita is the obstacles. Mga babag, adi manggod pwede ron kay COVID. And I tell you mga igsoon ha, ako, there are times sa among engagement nga murag dili sad maayo nga magpaturagas na lang bitaw ta. However, mao na akong nakita. Kung ang naalang sa imong kasing-kasing gyud, naa sa imong kasing-kasing nga willing kang musunod sa Ginoo, God will always find ways for you to be able to do that. And I experienced that. You don't need dili kinahanglan nga mag-desire ka nga amo adto ko ani nga community kay mag-evangelize ko. In your own sphere of influence, you can always proclaim the message of the gospel. And you have to remember, walay babag
nga makaprevent sa Ginoo sa pag-fulfill, sa pagtuman sa iyang katuyuan. Always remember that. As believers, we need to embrace that principle. And here's one more thing. As we have observed kaning situation nila, the Lord can always fill our inadequacies if we will just rely on Him. Mga disciples at tong time na demoralize man gito sila. Pero wala sila mo abot sa punto nga ni-resolve sila nga adi na lang. Probably niabot na nga time sa ilahang sa ilahang kinabuhi. But God filled their inadequacies because they relied on the Lord. Nakakita ko sa kaagi ni Larry King ba? Kailan mong Larry King? Ay, mga batanon pag yuday mo. Tiguang na yuday kong. Larry King, usa na sa mga sikat nga mga TV host, mga talk shows. Nya, patay na siya kay tiguang naman siya. Mao na diya. Muna diya, kay drama ramang gud-mugod. Kamo gud. Pero padayon ta. Ako mo padayon ko, ha? Oh. Ang nahitabo di ay ni Larry King. Maay kay sa mo istorya sa TV, maay gyud kayo. Ang nahitabo niya pagsugod ingon siya nga ni-apply ko no siya pirmiro kanang kuan siya sa company kanang murag janitor ba. It's so sa radio station. It so happen nga ang iyahang kuan ang iyahang ang katong naa sa radio station katong announcer gyud ni resign. So giingnan siya sa manager nga ikay mo puli. Ganahan ba ka ana? Long before na ingon siya nga ganahan gyud kay ko ana. So moto, schedule na. Kay wa naman ning resign naman tong announcer. Siya na. Pag kay ana man na basta radyo gani, oras-oras ginagyud. Kinsa kuan na ba mo og kanang booth sa radio station? Kinsa may naka-experience na ninyo? Nakatanaw. Oh. Naka-istorya? Wala pa. Inana na dito sa booth kung adto na ka sa announcer's booth, di ba kung maminaw tag radyo, nindot kayo ilang paminawon lang istorya, pero ngadto sa booth sila ra nang usahay, usahay duha, depende kinsay naa dito. Pero sa sitwasyon ni Larry King, ingon siya nga, tsara usap pag ana gyud sa kuan, naman ay mga engineers po dito sa tapad, pero dito sa booth siya ra gyung usa niya, gingnan siya. Okay mo, ana na gani na, sulti na. Sige siya kuan kuno, sige siya practice before pa. Ingon siya, "Hi, I'm Larry King, kuan muni mo na." Pag oras na gyud dito, bitaw na ninggaw. Natulala bitaw kuno siya. Wa gyud siya ni sulti. Wa siya nakasulti. Pero ang giingon niya pagsunod, ang style man ko dito, na music, i-fade na nimo ang music, kunya mustorya ka. Ang nahitabo sa iya ha, gi-fade niya ang music, bakante way ni sulti. Kay wa man siya kastorya, way mo gawas ko nga pung sa iyang baba. Mo na yang giingon, first time niyang experience. Gingnan siya siyang manager, unsa man ka ganahan jud ana nga kuan? Ganahan ka ana nga trabaho? You have to remember, this is a mass communication industry. Dili pwede nga di ka musulti. Kinahanglan kang musulti. Kung di ka musulti, di yun na may mo ng trabaho. Iyang una-una, of course, kaning tawhana, murag wa amte ni Ginoo ning tawhana. Pero ang nindot kayo nga kuan ha, ang nindot nga unsa na sa kong una-una ba? Niingon siya, from a person nga walay Ginoo, ibutang na to siya Ginoo,
Ingon siya nga, I resolve to tell the people honestly. Ingon siya. So pagbalik, iyahang giingnan ni gifade niya, kunya iyahang giingnan ang mga tao. Hi, I'm Larry King. I'm sorry. This is my first time. If you have observed a while ago nga ni-fade ang music unya wala ra istorya, it's because I'm afraid. This is my first time. Ingon siya, and that was the history. That was history ko, no? Niabot ang panahon nga sikat na kayo siya, daghan na kayo siyang mga shows. So, unsa may point na ko, mga igsuon? Ingon ani ni siya, kung si Larry King, gigrasyahan siya sa Ginoo sa iyang personal nga kinabuhi, how much more ang usa ka Kristohanon nga naay desire nga mo obey sa gisugo ni Ginoong Hesukristo, how much more kung maunay atong sundon nga prinsipyo, mga igsuon. Kung maunay atong desire sa atong kinabuhi nga makasulti ta, makasunod ta sa unsay gisugo ni Ginoong Hesukristo. God can always fill our inadequacies if we will just rely on Him. If we will completely trust in the Lord. Lastly, atong makita din ang mga babag atong panahon na gibuntog sa Ginoo. Unsay unang babag? Language. Daghang ko kay itong mga sinultihan ba? Siguro kung sa atong time paturon, pero naay mga Hilonggo, naay mga Tagalog, naay mga murag-mauram na, no? Unsa pa nang Ilocano. Nag-gather sila sa usa ka lugar, naay ni sulti nga Cebuano, unsa man nila pagsabot? Di sila kasabot. So ang gibuhat sa Ginoo is He empowered the disciples to be able to speak the language of the people who were listening at that time. And because of that, nga na-empower sa Ginoo ang mga disciples, next dong, unsay nahitabo? Hearts were softened and have welcomed the message. Kay ba mo mga igsuon na termino ang kadtong sa panahon sa Roman Empire ba, ang mga tao, ang klase sa ilang kinabuhi gitawag og licentious. Unsa man ang licentious? Mura-mura bag, basta di lang ko makapasakit sa akong isig ka tao, okay ra na. So, okay rag mamabay, okay rag mamalikas, okay ra og bisag mag-unsa pa ka diha, basta di lang makapasakit sa isig ka tao. Mao nay klase. Sa ilang panahon gani kay bisag trip lang nimo nga patyon, patyon yo ga. Maura ng sitwasyon na ingon ana. But because God had empowered, God broken or have overcome the obstacle that was language, ang obstacle ni adtong panahon na, because He empowered the disciples, and the disciples were able to deliver the message to the people who were listening at that time. Hearts were softened, and they accepted the message. And I'm sure that the Lord can do that, can still do that miracle even up to now. Do you believe in that? Murag di man mo kumbinsido. Do you believe in that? Amen.
the disciples became bold in proclaiming the gospel. Ang mga disipulo, mga igsoon during that time, because God empowered them to deliver the message, they became bold. They were not afraid. They, kung sa kuan pa, kung sa Nike, they did it. Just do it. Nahitabo nila. Mga igsoon, sa atong pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, sa mensahe sa Ginoo, ato ning timan-an. Kanang mga babag nga ato makitaan, it could probably hinder us for a moment. But you have to remember, dili na sa perpetual, di kabubuton sa Ginoo nga mababagan ta. Kay numdum ko sa una, sa pilgrims pa ko, didto misming Lanilla, wali na, wali. Ang hitabo sa una manggod kay tukar mi, nya paghuman mo wali. Magsangyaw sa pung sa Ginoo. Didto misming Lanilla, wali na. Naabitaw na yun ni duol nga hubog. Hunong nga la! Paano na yun? Di ganyan ni mo hunong. Bantay ito ka. Sige sa kuwal. Sige, ingin na yun na. Sige tsagit. Awa siya daganan sa nagwali. Kaya nag-microphone man niya. Dagko kayo among speaker. Good. Di yung kadungog niya ang mga tao. Sige na ang mga tao sa nagwali. Ako dito, natintal ko. Lamiag, liugon. Nya kay dako pa kay kog lawas na. Batanon pa kay ma'am. Lamiag, bastroko na ning tawhan na. Ingon na din siya pagkahuman nga, wata ko niya! Lakaw siya, lakaw. Akong gingnan akong among team leader. Unsam do, ganon na ako itong bukbukon. Ingon na siya, ayaw brad. Magampo ta. So mo to, nagampo mi. Ang nahitabo, wala naman siya mabalik po. Iyahar itong atik din. Wata ko diha, lakaw siya, lakaw. Wa na mo balik. Nahuman na lang mi ugon. Nahuman na lang sa activity adtong gabi una. Pero mga igsoon, ang point nako is dili to sulagma. I believe that God protected us from the evil forces. Dili lang dito, daghan pa dito sa naga naka-experience mi. Nga gihulbot ang kay magdama mig generator sa una. Magdamig generator. So why bisag way kurente, na padayon mi. In the middle of our presentation, napawong bitaw kalit, wa ang danan. Ang nitabo day gihulbot day dito sa generator ang kuan, power supply namo. Kanang man of peace lagi, katong gihisgutan ako ganina ba. Naagi na gyud sa ang Ginoo naagid ana nagposisyon na siya geographically aron mutabang sa mga Kristohanon. Ang nahitabo didto nimbalik og sigag adto sa amo ang kauban nga siya mo in charge sa electrical gibalik niya og saksakso ni balik ning duol din tong konsihal wa gud to na mo sa sugua ningon siya brad pwede mo istorya ko. Sige sir, unsa man day ka? Konsihal ko dire brad. Sulti din siya dito, ana siya. Mga igsuon, may gabi na tong tanan. Nasubo kay ko nganong naay nagingon ana dinhi sa atong lugar. Kaning mga tawhana wa ni nagdaa og kabuang sa atong lugar kundi nagda ni sila pung sa Ginoo. Nganong magingon ana gipangasab-an ni dito mga tao. Insap mupadayon ni sila. Mahitabo ganito gihapon ang nahitabo kaganina. Timan-in ninyo pangitaon gyud ti ka. Grabiha oy ang kanang milagro lagi sa Ginoo di gyud na nato ma-experience kung dili ta mo tuman. And that miracle I personally experienced that because I have obeyed the Lord. And I tell you, the enemy is not happy with what we're going to do. So, ngita sa niya sa paagi, nga mababagan ta. But, the good thing is, God has already won the victory.
daog na tadaan. Gipildi na daan sa Ginoo ang atong kaaway. All we need to do is to obey. So obstacles may hinder us. Probably we will experience a lot of obstacles. But we need to be reminded that obstacles are not perpetual. Dili na siya permanente nga naa. Kay nga naman, pildiro na ang kaaway na to daan sa Ginoo. Next. Sa ako nang giingon kaganina, ang Ginoo mag-gather sa iyahang mga pinili gyud. Bisag wala pa ta makailaan ang mga tawhana, pero ang Dios nakaila sa iyahang mga pinili. Lastly, every one of us, kitang tanan mga igsoon, pwede gyud nga magamit sa Ginoo alang sa pagpalambo sa iyang kingharian. Ang imong kinabuhi dinhi sa yuta, ikaw nga nagtuo sa Ginoo, duna nay katuyuan. Ang katuyuan sa Ginoo nga mao nga madeklarar ang iyahang ngalan, mapalambo ang mensahe sa maayong balita. Ug ikaw ug ako maoy iyahang gamitonon alang niana. Mga igsoon, sa atong padayon sa kinabuhi aning kalibutan na, pwede yun natong saligan ang Ginoo sa mga dagkong butang nga buhaton niya sa atong pagpangalagad niya. We can always trust God to do amazing things for His glory, alang sa iyahang kahimayaan. As you have heard kaganina, there may be obstacles that we will encounter as we go along, but obstacles are not permanent. They are not even, tawag na, kanang babag ba nga, wa na gyud tay mahimo. Why? Because God has already won the battle. All we need to do is to obey and completely rely on Him. Now, here's the question. Are you ready to be mobilized by God? Bahala nagdi ka mo ingon amin, kita man ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Ang kanta kaganina is, ingon dito, there is power in the blood. There is power in the blood. And indeed, there is really power in the blood of Jesus Christ. Because the blood of Jesus Christ has covered all our sins, and thereby, we are reconciled to God. Mao na hinungdan nga na-reconcile ta diha sa Ginoo. Tungod kay ang atong hunahuna o ang atong kasing-kasing, rebuilde man gyud unta sa Ginoo. Pero tungod sa dugo nga giula ni Ginoong Hesukristo diha sa krus, nahimong napasiguli ta ngadto niya. So ang question is, tungod kay napasiguli na ka diha sa Ginoo, andam ba ka nga magpagamit sa Ginoo? Andam ba ka nga mo tuman sa gisulti ni Ginoong Hesukristo? Unsa tong usa ka kanta ganina? Are you washed in the blood? Unsa toy kuan na to? Are you washed in the blood? Ang chorus. Oh. Are your garments spotless? Are they white as snow? So way kuno pangutana imong kaugalingon ana igsoon. Tinuod ba gyud nga nahugasan ka sa dugo ni Ginoong Hesukristo?
Ang mga disciples sa una, tungod kay hugasan sila sa dugo ng Ginoong Hesukristo, unsa ilang nabuhat. Nisulti sila sa mensahe sa pung sa Ginoo. It is my prayer that we also, as Christians, as believers, should not be contented with the motion nga ari simbahan nga paghuman uli sunod na sad maghuwat na sad inig ka Domingo, ari na sad simba na sad ta paghuman uli na pod. No, we should not be contented with that kind of lifestyle. We should always desire and look forward to that event where we can proclaim the message of God to other people. Let us pray. Thank you so much, oh God, for this time. Thank you, Lord, that you have given us your message. I pray, oh God, even right now, I pray, Lord, that you will continue to motivate and steer the hearts of your people, oh God. That we should always find ways where we can proclaim and share the gospel to other people, oh God. I pray that if any of us here has lacked that desire, Lord, I pray that you will put that desire into the hearts of your people. And I pray, oh God, that through the power of the Holy Spirit, each one of us right now who are listening online, and even all of us that are here will be filled by the Holy Spirit. And I pray that you will enable us, oh God, to become bold in proclaiming your message to other people. In Jesus' name, we commit all these things to you. Amen.